O dito ho tayo mga kababayan kay Senador Robin Padilla. Mga bossing, ito pakinggan nyo ho. Malalalim ho ang mga binitawang salita ni Senator Robin Padilla dito. O para doon sa kaibigan niyang nagpahiram ng helicopter sa kanya. Po ninyo. Oh, bakit naman ganito yung nilagay niyong litrato ni Senator Robin Padilla? Gwapong-gwapo ito. No? Gwapong-gwapo ito. Kapag pumanik na to sa entablado nung Uniteam nung nakaraang election, mga bossing, 2022. Oh, pagpanik nito, jacket, tapos kala ko mahaba yung sasabihin at ipapaliwanag yung kanyang plataforma de gobyerno. Kakantahan ko na lang po kayo ng Wonderful Tonight. It's late in the evening. Oh, ganun. Tapos, yung iba ano plataforma ni Binoy? Ako manta. Ganun yung mga senador ho. Ganun ang style ng mga senador na walang plataforma sa plataforma de gobyerno. Para naman, syempre, lahat ng senatoriables magpapaliwanag. Ano ang plataforma de gobyerno mo? Ipapaliwanag nila yan. Kapag siya blanco, di ba? Dahil walang plataforma de gobyerno, kailangan hindi pwedeng blanco 'yun. It's either magbudots ka or kumanta ka. At ang napiling kanta ay It's Late in the Evening. Hindi po 'yun yung title na yun. Hindi po ako kagaya ni Bato de la Rosa na ang title po ng Lupang Hinirang Bayang Magiliw. No? Wonderful Tonight po ang title nun, mga kababayan. Alam ko yun. Si Tobats, pakantahin natin ng Bayang Magiliw, yung mga Pilipinong hindi makapilipinas. Game! Hindi lamang po sa Pilipinas nangyari yung pangiipit kay Pastor Kibuloy. Naniniwala din pala si Buloy doon. Si Binoy. Bagay nga silang magkaibigan. Buloy, Binoy. Pati ho pala yung sa Estados Unidos, iniipit si Buloy. Yun ang paniniwala nila. Ako ho, mga kababayan, base po doon sa, hihigop na ako ng tsa ako Base po doon sa natatandaan ko, mga bossing, yung nabasa namin, no? Actually, kahit sabihin nilang, Mark, saan mo nakita yan? Saan yung ebidensya mo? Nakasave po lahat sa computer ko, no? Pasabugin nyo na lang po yung computer ko kung ayaw nyong mailabas ko yung ebidensya pagka hinanap nyo. Kumbaga, doon sa Estados Unidos, pinapalabas po ng kampo ni Buloy, mga kababayan, na ang Amerika daw ho, ang postpone doon sa kanilang kaso. Mamukat-mukat mo, yung mga lawyer pa nila, o yung mga abogado nila, ang nagpo-postpone kasi daw ho, napakaraming kaso ni Kibuloy at kailangan i-analyze nila at pag-aralan nilang lahat. Yan po ang kandidato ni Robin Padilla, mga bossing. Ayun, si Raulo talaga itong mga Team MR. Biruin mo naman, ang daming ilalagay na picture ni Buloy. Yung pang wanted, FBI, Apollo Carrion, Kibuloy. At yung picture naman ni Robin Padilla, parang lasing naman. Naikwento ko po yan sa inyo dahil tandaan po ninyo, si Pastor Kibuloy ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun na ang dahilan para iboto si Kibuloy. Tama ba ako, Robin Padilla? Yun na ang sapat na dahilan upang iboto natin, upang ilagay natin sa Senado si Buloy. Hoy, hoy, Buloy. Naalala mo pa ba ang iyong mga sinabi? Tuloy natin si Binoy. Yun po lang, wag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Paano? Pagkagawaan na ng batas, sapat na yun. Paano kung wala ding alam? Ano gagawin ni Buloy ng mga batas nun? Mukhang wala din. Kagaya nung Senator Robin Padilla natin.
Kesyo ang sabi ni Binoy, yung ipinasang bill ni Binoy, anti-dynasty law. Tapos nung narinig yung mga Duterte, 3 Duterte daw ho doon sa Senado, aba, siya pa yung nanguna. Aba, okay po yan. Kina, ang dami naniniwalang DDS dito, no? Oh, sabi ni Binoy, yung anti-dynasty law po, no? O anti-dynasty bill, ipapasa. Pinasa nila. Putik na yan, no? Sabi ni Inday Sara Duterte, baka po magkaroon tayo ng 3 Duterte na tatakbo sa Senado. Biglang nanlaki yung mata ni Robin Padilla. Okay po yan! yung mga kagustuhan niya sa sarili niya at yung mga batas na gusto niyang maipasa, magkaganon ho, magkalayo, mga kababayan. Kaya minsan, naiisip ko, si Robin Padilla kaya ang gumagawa ng mga bill na gusto nilang ipapasa or ipinapagawa lang? No? Or ipinapagawa lang kasi mukhang hindi alam ng ating senador, mga kababayan, kung ano yung nakapaloob doon sa bill na ipinasa nila. Ay, nako, tuloy. Tumayo si Oh. pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. So, alam nyo na kung ano ang magiging silbi ni Buloyski, mga kababayan, doon sa loob ng Senado. No? Ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte. Wait, teka lang, nakakulong eh. Ano na, sa loob lang yan. No? Hindi sa loob ng Senado yan. Wala din. Walang saysay din. Dadagdag lang ho doon sa papasahurin. Mga kababayan. Sabi ko nga ho sa inyo no? Kung sakali man na kayo ay nag-iisip na ipadiskwalipika si Buloyski, wag na. Magsasayang lang kayo ng panahon nyo, aaksayahin nyo lang yung mga oras ninyo. Bakit? Putrages nga, sabi ko nga sa inyo naglalaro sa 27 hanggang 35 yung pangalan niya Kahit gawin mong top 24, hindi pa din ho pasok si Biloy No, kahit po i-erase na natin yung mga dosing may iwan, tapos 24 na ang iboto at gawin lahat bago, si Buloy hindi pa din makakapasok Sama si Marcoleta Diba? Alam nyo kung bakit ganito si Robin Padilla kay Buloy, mga bossing? Naalala nyo yung sabi nung pagkapanalo ni Robin Padilla, malaki po ang utang na loob ko kay Buloy. Napapahiram po ako ng airtime sa SMNI at napapahiram po ako ng helicopter kapag kami pupuntahan doon sa mga pangangampanya. Kaya yung senador na inaasahan natin na number 1, mga kababayan, na dapat po sana ay senador ng bansang Pilipinas ay nagmumukhang senador ni Buloy at ng mga Duterte, mga bossing. No? Tuloy. Wala pong sigurong makakatumbas ng tapang na yun kung hindi si Pastor Kibuloy. Kaya pala nagtago si Buloy, no? Matapang daw, kaya pala nagtago si Buloy, mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan ang isang tao na tumindig, nakipaglaban at ngayon nangungulungan ng dahil sa paniniwala natin. Yan po, huwag nating kalilimutan. Sandali. Tama yung narinig ko. Nangungulungan o nasa kulungan si Kibuloy dahil sa paniniwala nila. Di ho ba may isang bata, minor de edad, nagsasabi inabuso ang kanyang karapatan ni Kibuloy. Di ho ba? Kasi kung, uulitin ko kung yung sinasabi ni Robin Padilla, mga bossing, na wag nyo pong kalilimutan na may isang tumayo, tumayo antistigo, kay Kibuloy tayo. Kung aanalisahin po natin yung sinabi ni Robin Padilla, mga kababayan, na may isang Kibuloy na tumayo, Nakipaglaban at ngayon nangungulungan ng dahil sa paniniwala natin. Yan po. nang dahil sa paniniwala natin. Malalim yun No? Parang biglang
Tama ba ako? Ito, tama ako. Sabihin nyo mali kung mali ako. No? Sabihin nyo straight kung mali ako dyan sa comment section. Kung yung pagkakaintindi ko is parang naging political yung dating kung bakit nangungulungan daw ho o kung bakit nasa kulungan si Kibuloy. No? Kaya daw ho, nangungulungan o nasa kulungan si Buloy dahil daw po sa paniniwala nila, mga bossing. Yun ho kasi ang pagkakaintindi ko eh. No? Ang alam ko kung bakit nandyan dyan, may mga naghain ng reklamo. Diba? Merong human trafficking. Merong mga kabataan na di umanong pinagsamantalahan daw. Ulitin nga natin, Robin Padilla. Na tumindig, nakipaglaban, at ngayon nangungulungan ng dahil sa paniniwala natin. Yan po Nakakulong yan kasi iniimbestigahan, pinag-aaralan, may kasong umiiral, at yung mga kaso niya, lalo na yung human trafficking, no bail. Kaya nandiyan yan. Robin. No? Si Robin parang gustong ipamukha pa sa mamamayang Pilipino na political ang dahilan kung bakit nasa oblo si Kibuloy. Hahanapin ko tuloy. Parang nagiging ano na to si Robin Padilla, ano? Parang puro fake news na din yung pinapalabas ni Robin Padilla. Meron ako dito post ni Robin Padilla Post ni Robin Padilla, ito ba yun? Hindi. Post ni Robin Padilla, mga kababayan, na ito. Ayan, Buloy din ho, mga bossing. Tatanggalin ko lang to. Post ni Robin Padilla, mga boss, na ang sinasabi, imbitado daw yung SMNI. Hindi naman. Stop screen, tapos ito, ayan. Yan. Hindi naman totoo din yan. Na fact check nga ho yan, hindi naman daw imbitado. Basta kay Buloy, parang si Robin Padilla, kahit ano na lang ang sabihin, ano? Basta kay Buloy, kahit ano yan, Robin Padilla. Isiner ni Robin Padilla yang SMNI. Sabi dito, SMNI was the only media outfit invited to the oath-taking ceremonies of US President-elect Donald Trump, and now JMC qualified to compete the Oxford debate. Fact check ng SMNI. Fact check, SMNI not invited to Trump inauguration. Pero mo yun, ibang klase na si Robin Padilla, mga kababayan. Diyos ko, lahat na lang ho, mga bossing, talagang, boss, mali yun ha, parang pagtutwist sa katotohanan yun.